Ha? Napatumba ko na yung busain yan. Busayin yan. Ano? Hello? Ako? Kausap mo? Oo. Matt? Mikey! Ano? Binugbog mo driver ko? Ha? Naka-blindfold ka eh. Akala ko sinusundan ka Kuya, eh. okay ka lang? Pumunta lang ako sa sakyan eh, binugbog mo ako. Sorry. Magpahinga ka na, sorry. Bakit mo naman binugbog yung Hindi, driver ko, sorry. Matt? Ano ka ba? Hindi, akala ko. Kasi pahawak sa'yo eh. Akala ko. Nagtataguan lang kami ni Chef. Hala, asa ba nagtago yun si Chef? Total nandito ka na. Iniintay ka kasi namin, kaya naglaro muna kami. Mag-hi ka na sa mga kapitbahay natin. Mga kapitbahay, hello! Okay, nakikita niyo mga kapitbahay, ang special guest natin today, si Big Bert ng Voltes 5 Legacy. Walang iba kundi si Matt Lozano. Grabe, di ka talaga bumitaw sa karakter mo. Hanggang dito, hinahabol ka ng mga buzina. Kilala natin siya bilang isa sa Armstrong Brothers sa Voltes 5 Legacy. At isa sa mga nagpapatawa sa atin sa Bubble Gang. Pero bukod sa kanyang galing sa pag-arte, isa rin siyang musikero at motorcycle enthusiast. Please welcome Matt Lozano. Motor mo to? Yes! Uy, ang ganda. Check out nga natin. Love ko yan. Pinili mo talaga itong kulay na to. Bakit green? Big Bird. Big Big Bird, syempre. So, after Voltes mo na to binili? Talaga? So, Bakas ba to ng Voltes? Yes. Wow. katas to ng voltage. Katas ng Voltes 5 pala to. So, gano'n ka nakatagal nagmamotor? 2 years. 2 years na. 2 years. Ano paborito mong puntahan? Palagi ako sa Tanay or Tagaytay. Yan ang mga... Tanay, Tagaytay. Hindi ganun kalayo, pero alam mo yun, pagkapagod ka galing work or medyo gusto mo lang mag-muni. Doon ka nagre-relax, Minsan ganyan. kahit pag-isa lang ako, punta ako Mag-isa. doon. Minsan mag-isa, pero yung ibang times, sino angkas mo? Wala akong Eh, pwede ba ako mangkas sa'yo? Uy, pwede! Talaga? Gusto mo? Sakto May- magkakape ako eh. Totoo? Paborito ko yan. Oh? Libre mo? Sama ka? Hindi, ako naman lilibre kasi ikaw na magdadrive. Oy, Okay. sige! Ayan! Gusto ko yung ride or die. Yung mabilis. Huwag naman. Bawal ba yun? Safe lang tayo. Meron po ba kayo, tita, growing up sa childhood ni Matt, mga rules sa kusina or sa dining na kailangan ubos? Hindi niya na kailangan sabihin yun kasi laging ubos lahat. Ako eh. Pero totoo ba ang balita, tita? Ano yun? Ayaw niyo daw siyang payagan mag-artista. Basta one time parang gusto ko na lang tapusin lahat. I was driving 100 km/h sa Congressional Avenue. Lasing ako noon. 2 words lang ang linya ko. Okay. So, nilagyan ako lapel. Ang dami artista. Nilagyan din ng lapel yung iba. Siya wala. Yung veteran wala. Tapos? Babato siya nung gamit. Hindi ako pipitsuging artista. Para makilapel! Kanina binisita tayo ni Matt Lozano at ibinida ang kanyang pride and joy na motorsiklo. Siyempre, aangkas muna tayo para pumunta sa isa sa kanyang mga tambayan at makipagkwentuhan. Wow, cheers! Cheers! So, every day ka uminom ng kape? Naman. Ngayon din ako, di ko kayang magtrabaho hindi. Parang wala ako sa sarili pag hindi ako nagkakape. Ganon ka ba sa taping? Oo, kailangan pagka nasa set ka na, kailangan mayroon ka ng iniinom. Diba? Pag wala kang Bago iniinom, ka dumating, yun nga eh. Diba pagka may ininom ka na, halimbawa ito na, Ayan na. first sip. Oo. Uy, work mode. Diba? Mafe-feel mong trabaho pag ganun. Curious ako, gamit mo yung motor papuntang taping? Yes! Paano yung taping? Chair, yung mga gamit, mga damit, requirements? Sa Forever Young, alam mo, sobrang nai-enjoy Ay, congrats ko. pala sa Forever Thank you. Sobrang nai-enjoy ko papuntang taping kasi sa Bulacan kami. Layo. So,
Teka, 2 hours? 2 hours. Pero sa motor, nakuha ko ng 1 hour and 40 minutes. Lahat ng gamit ko, yung taping chair ko nakasabit dun sa right side ng motor. Tapos sa left side, nandun yung saddle bag ko. Parang yung mga hagad na pulis, yung ano, Tapos syempre, maraming ano sa gilid. Nga! ko nun. Every taping. Feel mo yun. Tsaka, ang sarap sa feeling kasi yung pag dumadating ka sa set. Tapos parang, Tapos? uy, ay, dyan na si Matt, nandiyan na si Matt. So parang, Kita ka nila. Maingay. iba yung feeling sa akin. Iba yung pakiramdam na parang meron kang freedom. Alam mo, palagi ko nadidinig yun eh. Sa Freedom? mga riders. Oh. Na palagi nilang sinasabi na freedom ang pakiramdam. Pagka Sa speed? Freedom sa bilis ba? Ano yun? I think it's your freedom kung paano mong papatakbuhin yung vehicle na to. Or freedom dahil walang mga bintana, hindi enclosed. Ano ba? Lahat eh. Ano? Parang may freedom kang kung saan ka pupunta. Mas marami kang choices. Oo, parang ako kasi pag sumasakay ako ng motor, wala naman ako pupuntahan. Ako, pagka sakay ko ng motor, bahala na, saan ako dalhin. Balita ko makakasama natin ang mami mo din magluto. Yes! Naku, lulutuan niya tayo ng napakasarap. Nako, parang game na ako dun. Tara. Ay, si Chef! Uy! Bakit? Nagtataguan kami ni Chef kanina. Hello! Baka nagtatago pa yun. Kaya nga! Ano natin? Teka lang. Busin na natin nila. Magluto na tayo. Mga kapitbahay, nagmamadali na kami. Magluluto na tayo. Cheers! Cheers! 2 words lang ang linya ko. Okay. So, nilagyan ako lapel. Ang dami artista. Nilagyan din na lapel yung iba. Shawal. Itong veteran, wala. Tapos? Babato siya ng gamit. Hindi ako pipitsuging artista. Para makilapel! Ito din yung mas gusto dito. Mikey, saan napunta? Kanina pa ako nagtatago. Sorry na, nilid na ako nitong si Matt kung saan ako dinala. Matagal kang Ano ba yan? nagtago. Buti nakita ko ni Mami Elise. Thank you po, tita. Sinave niyo siya. Ito, kanina pa ako nagtago. Nag-listen class sa tuloy gabi, tapos pinalambot na namin yung baka. Wow! Eh, pakilala ko po kayo sa mga kapitbahay. Mga kapitbahay, let's all welcome ang kasama ni Matt today. Of course, ang kanyang mommy dearest, Miss Elaine Lozano. Ano po bang isi-share yung recipe sa ating mga kapitbahay, Mami Elaine? Okay, Kasi, karne, ay, baka no, baka po yung pinapalambot niyo. well, Matt. ang one of our favorite na lutuin sa kitchen namin, favorite ni Ma, ay ang beef estofado. So, Matt, sabi ng mami mo, kinakain mo na ito nung bata ka pa. Kinalakihan ko to. Oo. Natawan-tuwa ako lagi pagka ito yung niluluto ni Papa. Kasi, Si Papa ang nagluluto. Recipe niya po. Okay. But since there are times that we need backup in the kitchen, so we had to teach it to everybody, including him. Para sa Lozano's Beef Estofado, kakailanganin natin ng bawang, sibuyas, karne ng baka, tomato sauce, shiitake mushroom, toyo, oyster sauce, asukal, olives, butter, dried or fresh oregano, asin, at paminta. We start by putting oil. Pagkatapos ng oil, maglalagay tayo. Ako, I like to cook always with maraming garlic. May anak po kayo dyan, Mami Elise. Ayun, nakikinig sa garlic. Talaga po ako sa bawang. Ba't habang nagigisa si Mami Elise dito, iwain mo na yung shiitake mushroom dyan sa gilid. Sa mushroom, ano pong marirecommend niyo sa mga kapitbahay natin? Yung canned po ba? Well, kapag nagmamadali ka at wala naman yung fresh na Yung shiitake. Shiitake. na you can buy it in the market or in the grocery store, pwede yung canned. Kami usually, ginagamit na namin yung canned kasi pag may biglang order at wala naman, andyan yung Mabilisan lang. Alam niyo ba mga kapitbahay, sa mga nakapag-try na at nakapag-order na ng Lozano's Catering, kaya nasasabi ni Tita, may sanay sila sa maramihang order. Curious ako,
yung pinakamaraming order ko, gano'n, ilang tao na yung naluto nun ninyo? 1,600? May canteen kasi sila. May canteen sila bukod sa catering. So catering, canteen, 1,000 people. 1,600. Ayan, malambot na. Nilagay ko na yung tomato sauce. Tomato sauce. Anong next? Ayan siya. Hintayin natin. Lagyan mo ng salt and pepper. Ngayon, medyo sweet-sweet na, sinipsip na nung Yung baka. flavor. Tomato sauce natin. So, ilalagay na natin yung pinagpakuluan. Gagamitin pa pala yun. Dede-glaze natin. Masarsa siya, paborito ng mga Pinoy yan, yung mga masarsa. Kasi, sarsa pa lang. Ulam na. So ngayon, ito naman yung gagawin niya, isasutay niya, yung shiitake. Big Bird, hindi lang mahilig kumain. Magaling din magluto. Kaya nga eh. Tapos, lalagay mo na yung... Shiitake mushroom. Oh! Mami Elaine, di ba, ang same texture ng mga shiitake mushroom, pwede kung tight talaga ang budget, talong, eggplant, pwede. Pwede. Diba? Minsan, bigla na lang, pagkarado na yung kitchen ng mga 12 dinner, biglang may kakalampan. Yes! Sa kitchen, pagsilip mo, ay, si Matt nagluluto. Ano niluluto madaling araw? Chorizo fried rice. Wow! Ang sarap na. Oo, paborito na So, yun. need ko Yun yung lang comfort food mo. water. Water. Tubig. Mami Elaine, saan yung pinaglihisipan? Ay, pinaglihi ko siya sa horror comics. Natambay ako sa may pumaon. Aabang ako ng mga stante doon na nagbebenta Ng comics? na horror. Pinoy yun Natuwa ako doon. Natakot ako for a while. Di ba kasi buntis? Nakakaubuntis pag nagili, baka maging gumawa niya yung mga Eh, butasa. parang okay naman po. Hindi naman Hindi po. naman. Rar! Eto na yung tubig na. Ayun ang water. Lalagyan lang Pagkagisa, natin ng ide-deglaze niya ng water. konting-konti lang. Deglaze. Pag yung pag-pour mo ng water, seryoso ah. Ay. Kailangan mansado lahat. Lalagyan ko ng konting sugar. Tapos ka. Ngayon, pwede na natin ihalo. Dito. Oo. Kuhanin natin. Ayan. Ayan. Uy! Lakas mo. Isang kamay lang, oh. Grabe. Balita ko kasi nag-gym daw to. Talaga ba? Oo, oy! Normal Nagbubuhat ka. weightlifting lang naman tayo ngayon. Wow! Papahaba ka din. Mami Elaine, final check mo naman daw itong niluto ni Matt. Takot siya, no? Oo, lumapot na. Basta po. Pwede na. Ito na. Yes! Ito na ang ating beef estofado. Tignan na natin. Kain na tayo. Okay, Kaya abangan na? na eh. Sarap yan. Kung bibigyan ka ng chance, sino kina Radson, Isabel, Miguel, at Rafael ang papalitan mo? May kailangan kayong gawin. Oo, may kailangan kaming gawin tapos parang pinersonal ako. 2 words lang ang linya ko. Okay. Nilagyan ako lapel. Mm. Nami artista. Mm. Nilagyan din ang lapel niya iba. Shawal. Ang veteran wala. Tapos, Mabato siya nung comment. Hindi ako pipitsuging artista para makilapel. Kanina ay tinuro ni Matt at Mommy Elaine ang isa sa kanilang specialty na Lozano's Beef Estofado. Tara na mga kapitbahay, kain na tayo! sino nakaisip? Daddy mo yung kasama sa recipe ng daddy mo? Yes, yung... potato sa taas. Iba siya. Kasi Para may crunch. Bibigay siya ng kakaibang texture. meron po ba kayo, tita, nung growing up sa childhood ni Matt, mga rules sa kusina or sa dining na kailangan
ubos. O, ano, Oo, talagang ano siya. ano yung mga rules? Hindi niya na kailangan sabihin yun kasi laging ubus lahat. Okay. So, walang ganong rule. Hindi babaliktad yung rule na tama na. Hindi gano'n. Tama na ka. Minsan, ganun. Tama na, masyado ka na maraming kinain. Cheers! Ay po. Ang lambot. Tsaka lasa na, lumambot siya. Gusto ko yung mix ng lasa ng olives sa mushroom. Pero yung pinaka-contribution ng mushroom for me, yung texture niya. Oh, iba yung texture. Maganda yung mix ng texture nung yung pagka-silky ng mushroom with the Sarap, texture diba? ng beef. Masarap nga siya pag pinagsabay-sabay mo lahat. Yung mushroom, yung Yung olive, olive, pati yung and karne. potato. Growing up ba, sinong mas nagpe-pressure sa'yo? Sinong mas strict? Mommy o daddy? Ah, Parang napaisip ka. Hindi ako strict ba? hindi sila strict sa akin. Talaga pareho. Parang hindi napalo ka ba? Minsan lang. Oo naman. Minsan lang kasi nagko-convulsion sa tuwing napapalo siya. Talaga? Talaga. Until he was 7 years old. Every time may fever or parang pag nasistress siya, Nag-hyperventilate. nag-hyperventilate, tapos nagko-convulsion siya somehow. As in parang seizure? Seizure. Totoo? Bata ka? Nag-stop lang yun nung after yung turn 7. Nung baby siya, natapon ko siya talaga, na-itchak ko siya. Kasi Natakot po may kayo? fever siya noon. Siya black. Oh my violet na God! siya. Sorry Talaga? na Oo. Tapos kaya na-itchak ko siya sa asawa ko. Save him, sabi ko. Ano mo ginawa? Ano pong reaction ng... Parang may mouth to mouth. Mama, Binublow. What happened po? Nag-stop ka mo? Oo, tumigil na siyang huminga. Tsaka naalala ko yun, yung nung 7 years old ako, yung last na nangyari sa akin yun. Ah. Natutulog ako, tapos bigla na lang Tulog ka akong- nung nangyari? Ang inig. So nagising kang nangyayari? Nagising ako, tapos nakadilat mata ko, pero black. Wala akong Tinatanong makita. So namin scary. siya, sabi ng doctor talaga, it just goes away now. After 7. Ilan po ba kayo magkakapatid? 3. And si Matt po ay pang... Sarap na sarap Kaya nga na napansin ko, parang- Tuloy si tita parang na muna gusto- kakausapin ko. Kain muna kayo. So Kami tita, muna. tatlo po sila, pero gitna po si Matt. So 2 boys, and then ang bunso po ang girl, correct? Si Denise. Feeling niya mas kuya pa daw siya sa kuya niya. Totoo po ba? yun? Oo, si kuya niya yung yung mahilig kasi sa sports, sa gimmicks, ganyan. Ako yung, Si Matt "Kuya, uwi ka na." sa bahay siya. Oo? Talaga. Ganun. Tsaka inaalagaan niya yung younger sister niya kasi special. Really po? She Ano has po? cerebral palsy 4. But she was diagnosed to be vegetable when I gave birth to her. She started moving, na-develop yung niya. 5 years old. Oo, yung Wow. skills. Akala namin, Miracle never po na siya. yun. Forever na Kasi siyang yun parang... yung diagnose sa kanya, vegetable, nung na-discharge siya. Tapos somehow, when she turned 5, she started walking. So siya nag-alaga. Siya yung Galing. nag-alaga. Sobrang Kuya naman Sobrang pala. kuya. Yes. Ang galing. So si Denise po yun. How old is she now? She's 24 now. Wow! Yeah. 24. And she's a great help in the kitchen. Nasa dugo ni Matt ang showbiz. Bukod kay Mommy Elaine na producer at direktor, ang daddy niya na si Marlon Lozano ay production manager at dating artista. Grabe, so lumaki ka na, Matt, sa mundo ng showbiz. Anong feeling nun? Sa tingin mo ba, naging influence yun kung bakit ka nandito ngayon? Yes. Malaki. Malaki. Kasi nung bata ako, sinasama ako lagi ni Mama and Papa sa mga shoot nila. nakakakita ka na ng sa set. mga pelikula. Okay. Eh, nung time na yun, syempre, Mama, gusto ko yung ganyan. Ayaw niya. Pero, may kinuwento ka sa akin kanina. Kwento mo sa mga kapitbahay. Ano yan? Nagbubuhat ka daw ng tiyanak, sabi ni Mommy Day. So one time, wala siyang biyaya. Dinala namin siya sa set. Grabe. Tapos nakikita, hinahanap namin. Hindi ka biglang natatakot? nawala. Horror yung set na yun. Hindi. Sa bagay, doon ka pinaglihi. Natutuwa ako. Nakita ko sa... Yung tiyanak. Para Ano stop. siya eh, mechanical. Ano siya? Parang robot. Machine. Ano tawag doon? Yung parang... Parang si Imaw. Parang gano'n. Robot, parang Oo, robot. Siya gumagalaw yung mata. Oo. Tapos gumaganong ganon. Tapos Ano, pinubuhat ko. Ano? Mga ganon.
Pagbuhat ko, tuwan-tuwa ako. Sobrang amazed ako dun sa prop na yun. Pero sa dami ng trabahong nakikita mo sa set, camera, director, bakit artista? Di ko alam parang may magic yung actors na pagka sinabi na ng director na action, parang Sasabihan. nanonood lang ako, bata ako eh. Bakit nag-iiba yung energy, nag-iiba yung look, and yung galaw ng tao na yun pag nag-action yung director? And parang may magic. Pero totoo ba ang balita, tita? Ano yun? Ayaw niyo daw siyang payagan mag-artista? Oo. Bakit kasi po? Tagal mo sa showbiz, alam mo na yung... mahirap talaga. Mahirap. Maraming heartaches, maraming, diba, yung sleepless nights, mga ganyan. So, parang kailangan niya magtapos ng pag-aaral. So, ayoko na yun. Tsaka yung napapagalitan sa set. Siyempre, ayokong ma-experience na yun. Feeling ko po kasi kayo yung ma-hurt pag nangyari sa kanya. Oo, ako talaga. Alam mo ba? Para maiiyak ka. Totoo. Gets ko naman yun as a mom. Ganun talaga ang mga nanay. Ayaw mo Medyo ma-experience naging- ng anak mo. Yung, Mabully. ay, alam ko na yan. Been there, done that, diba? So, sayang sabi ko, wag na. Hindi na niya kailangan ma-experience yun. Hindi niya nga alam yung mga friends niya sa production. Kinukuha ko yung number. Tapos may message ko, Tita, pwede ba ako mag-audition dyan sa ano na yan? Galing. Ang galing mo dyan. Tapos, ayun, nakukuha ako. Sabi niya, what? Hindi, meron isang perfect example. I line produced when I met Richard Gutierrez and Casey Concepcion. Na-cast na yung buong cast. Ang wala na lang kami yung kapatid ni Casey. Eh, nung araw na yun, parang Sumama ako. Okay. Bit ko siyang gano'n. Sino yan? Sino yung batang yan? Anak ko. Siya! Kamukha siya ni Casey! Nag-dance na siya right away. Grabe na mata ni Ikaw Direk. ang kapatid. Patingin. Ayun. Yung ngiti mo kasi, yung ganyan mo mukha. Bukod sa iyong mommy, kung meron kang iaanggas sa motor na female celebrity, sino yun at bakit? 2 words lang ang linya ko. Okay. Nilagyan ako lapel. Mm. Ang dami artista. Mm. Nilagyan din ng lapel yung iba. Siya wala. Velvet. Wala. Tapos, Bababato siya ng camera. Kaya ako pipitsuging artista. Para makilapel! okay lang bang pagkwentuhan natin, Matt? Kasi naka-partner ko po si Matt sa workshop. Na-share mo sa akin na naging depressed ka at one point. And gusto kong, feeling ko magandang malaman ng mga kapitbahay, paano ka nakalabas doon? Paano mo na-realize na nandun ka? Nagkasabay-sabay kasi yung time na yun. That time, I was the grand winner of Spogify. 4 months straight, may mga prod kami, ganyan. Tapos Tuloy-tuloy. biglang nawala. Na-affect ka doon? Yes, pumupunta kami sa studio, nandun kami, tapos waiting, tapos hindi na kami nakukunan. Tapos nalungkot ako doon. So, yun na yan, nagkalaman na ako, medyo Naging chubby-chubby ako. comfort mo ang pagkain. So, nag-audition ako, lahat ng pinag-audition ko. Wala nang kumukuha sa akin. Magulo, sobrang gulo ng utak ko noon. Feeling ko walang nagsusupport sa akin, feeling ko basta nag-ibang tao ako. Basta one time parang gusto ko na lang tapusin lahat. I was driving 100 km/h sa Congressional Avenue. Kinuwento niya sa akin to. Dinescribe niya pa yung kotse niya. Lasing na lasing ako noon. Oh, bad. Lasing ako Huwag nun. tularan, mga kapit. Sobrang nasa darkest ako noon. Tapos nasa Congressional ako, bigla na lang nag-pop sa head ko na, uy, may simbahan doon ah. Biglang pumasok ka sa Stop. may simbahan. Tiniliko mo doon. U-turn. Tinawag ka ng simbahan. Doon Yun ako. naman ang ma-share ko sa mga magulang. Kasi habang tumatanda na yung mga anak nyo, syempre you can only protect your children so much at this age. Pag lumaki na yan, nakawala na yan sa mga koral mo. Wala ka ng laban doon, wala ka ng ano doon, di ba? Kaya dasal.
Dasal talaga. Pagdating pa lang, paglabas pa lang niya ng bahay, nagdadasal na ako, Lord, please protect my son, protect my children, kasi wala na akong control dyan. So I think yun, prayer. Prayer nyo, tita, yung nagpasok sa utak niya. No? Imagine Para in the middle lumiko of siya. that, point, at that point, Yung nangyayari sa kanya nga. biglang ang bilis. After nun, okay ka na. Tapos, Iba din ang ano ko nun. Nung niliko mo, ano Niliko nangyari? ko, pinarada ko sa tapat ng simbahan. Sarado yung simbahan eh. Sarado. Madaling hindi ka araw eh. nakapasok. Ah, okay. Madaling Kasi gabi. lasing nga siya, no? Oo. Gabi, okay. Tapos, iyon na. Ano na? Uyak ako. Umiyak ka. Down ka na. Tapos nagdadasal ako. Nagsusorry ako. Bakit ganito yung iniisip ko? Okay tayo siya. Ano nangyayari? Bakit ko tatapusin yung something great na binigay sa akin? Naiiyak ako. Ganun talaga. Kasi nararamdaman ko siya. Tapos natulog, hanggang sa nakatulog ako doon sa kotse. Doon ako natulog. Pagkagising ko, ano nangyari? Bakit ganun? Tapos bigla na lang, wait lang, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Ang dami ko, Hindi mo siya hinanap? Oo nga. I knew what was going on at the time. So, mayat-maya na yung dasal ko nun. Kumbaga, naka-full gear Kasi na. nag-aaway na nga po kayo, kaya... nag-aaway Alam ko kami. na alam ko saan papunta. Kahit sa, So, I just trust God. Galing ng faith niyo po at ng Miss trust calls, niyo. yes, I think. Kasi pag may nasa-sense na ako na, bakit gano'n ang pakiramdam ko? Wala, non-stop magtrabaho. Iba kasi... Tsaka nagpaalam ako Iba nun. po yung Ay, kutob sabi ka. ng mami. No? sabi ko, ma, hindi mo na kuwi. Alam ko, Ayusin ko sabi lang, ka na. aayusin ko lang yung sarili ko. Nung nakauwi ako, the next day, tinanong ko si God, sabi ko, bakit mo sa akin binigay itong talento na to? Kung sasayangin ko lang. So ngayon, ang ginawa ko, wala na kumuha sa akin sa showbiz, no problem. Kumuha ko yung gitara ko. Sa lahat ng na-experience mo at kinuwento mo, ano yung sa tingin mong biggest lesson na na-pick up mo? Siguro yung nagsimula akong mahalin yung kung ano talaga yung totoong ako. Diba? Kumbaga parang kung hindi mo tatanggapin ikaw kung ano ka eh. Sino ka? Diba? Kung sino ka, ano ang katawan mo. Kung hindi mo i-accept yung sarili mo. Parang you're always performing for other people. Mm. You're pleasing them, not yourself. When dapat siya yung please natin. Yes. Di ka pa pwedeng umalis, ha? Hindi. Hindi talaga. Hindi. Kasi sasalang ka pa Yes. sa Saan? kitchen interrogate. Hoy! Mr. Matt Lozano, welcome sa Kitchen Interrogate! Pipili ka muna dyan ng isa. Kasi kailangan nating tikman. Pero isa lang sa atin ang titikim. Kasi may mga tanong ako sa'yo. Okay. Kapag sinagot mo yung tanong, ako yung kailangan tumikim nung pipiliin mo. Okay. Pag ayaw mong sagutin, ikaw yung titikim. Okay. Gets? Parang tense na tense. Parang Ito muna tayo. Okay, doon tayo. Isa ka sa mga cast ng Voltes 5 Legacy. Kung bibigyan ka ng chance, sino kina Radson, Isabel, Miguel, at Rafael ang papalitan mo? Sino din yung papalit mong cast sa mga role nila? Sino yung papalitang? Sino? May tatanggalin ako, Oo, ganon? oo. Sino? Wala. Hindi nga. Wala. Wala akong papalitan dun. Masyado mo silang mahal, ah. Siyempre. Kasi tapos na yun eh. Ano? Ando na yun. Hindi na dapat galawin yun. Ano kaya yan? Huwag mo silipin, ah. Higop lang, higop. Ano siya? Cucumber. Oh? Gitna. Gitna. Okay, sige. Pero nakakatakot yung gitna, no? Lately, nahihilig kang mag-restaurant visit. Diba? Nag-vlog-vlog ka ng mga food, Yes. ganyan. Nagbigay ka ng isang resto na binigyan mong review, pero hindi ka talaga nasarapan.
Yung totoo. Yung totoo. Hindi naman sa hindi masarap. Pero nakulangan ako. Oo, bakit? Pag ganun ko, may nakulangan lang ako ng tamis, tapos kulang na lambot. Yun lang naman, hindi naman siya okay, hindi Pero, naman malala. ano naman din, kumbaga, Feeling ko preference yan. na-disappoint lang ako kasi hindi yun yung ina-expect ko lasa niya. Gets. Nako, ang titikin. Ano to? Medyo alat eh. Alat na may pagka-strong na may asim pala. Okay, next! Bukod sa iyong mommy, kung meron kang iaangkas sa motor na female celebrity, sino yun at bakit? Crush ko si Max Collins. So gusto ko lang ma-feel niya kung ano yung nafe-feel ko pag nagmamotor. Inom ka na! Okay, sige na nga. Kawawa naman yung bisita natin. Titikman ko na. Gulay yan, kadiri. Ang pait, ang palaya. Kadiri. Magbigay ng pangalan ng artista na nakitaan mo ng attitude. Yung pinakamalala. Attitude? Ano yung ginawa? Ano yung ginawa? Unang eksena, may linya siya. Ako, ang linya ko parang 2 words lang ang linya ko. Okay. Nilagyan ako lapel. Ang dami artista. Nilagyan din ng lapel yun. Itong veteran wala. Tapos? Bababato siya ng gamit. Kaya ako pipitsuging artista. Para makilapel! Parang ako, Feeling ko may nagsabi siguro na makilapil na lang po kayo. Baka dun siya na-trigger. Oh my gosh. Oh, sino? Nakakatakot. pero hindi siya attitude eh. Oh, hindi ka. Tama naman. Na, okay, hiningi niya yung respetong deserve niya. Pero na-hurt siguro siya. Ano Tsaka yun? 5 a.m. in the Oh, morning. yun din. Puyat na din. May epekto na yun. Ano yun? Nakakainis ka. Ako lahat tumikit. Sana naman bawi na to dun sa Ampalaya. Kape! Thank you, Matt, sa pagiging game. Oh, natakot ka ba? Okay naman, di ba? Ang sarap kasi nung napunta sa akin eh. Isa nga lang ininom mo eh. Pero tawagin na natin si Tita at si Let's go! Chef. Ayan. Thank you po, Thank you once again for having us here with Julie. Sana po nag-enjoy kayo. Yes. Mga kapitbahay! Alam niyo na sa kwentuhan natin na pinaalala sa atin ni Matt at ni Mami Elaine na kahit may mga pinagdadaanan tayo sa buhay natin, hindi yun dahilan para mag-give up. Hindi niyo makakalimutan yan mga kapitbahay tuwing matitikman niyo ang... Lozano's Beef Estofado! Kaya, subukan nyo din yan sa mga bahay ninyo. Pinakita na po namin kung paano iluto. Pero pag niluto nyo sa bahay nyo, picturean nyo po. Tapos itag nyo po ang Lutong Bahay Recipes of Success. Mga kapitbahay, magkita-kita tayo ulit dahil mas masarap umuwi kapag may Lutong Bahay!